Resilience is the ability to persist over time. In the Manila Bay and other bays that experience red tides, it is the marginalized that is affected in health and in economy. The engineering is the ability to absorb, thrive, and then recover. The faster you're able to recover, the more resilient. Sa Pilipino, ito ay katibayan at katatagan sa mahirap na sitwasyon at ang kakayahang bumangon muli. Yung ecological naman, the ability to adapt. Yung evolutionary resilience, vale, to really innovate and be creative. Resilience is really being able to spring back from adversity, but it should have learning, and therefore it strengthens you to be more resilient than before the adversity came to you. Before COVID-19, the Philippines was already on to SMT-based measures to improve its resilience capacity. With COVID, the country was awakened to the need for resilience of our economic, health, and educational status as well. The country as a whole is, I think, not so resilient because while we have the capabilities, the opportunities, and the resources to cope with COVID-19, the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, vale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, vale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social pa nga. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and variability. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important, and we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement. Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural, go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan.
Sensya na po. At ako po yung nag-iisa nagmamanage ngayon ng ating Zoom. Pero magandang hapon po sa ating lahat at palugod na pagbati mula po sa Future Earth Philippines. Muli niyo kaming samahan sa isa't kalahating oras ng palitan ng mga kaalaman na tiyak na pupulutan ng aral at karunungan. So, samahan niyo po kami ngayon sa ika-53rd episode ng The Filipino Sustainable Goal Hours upang pag-usapan ang topic na empty nets, idle fields inside the looming global food standstill. So, in Filipino, lambat na walang laman, bukirin na nakatiwangwang ang banta ng pandaigdigang krisis sa pagkain. So, isang malaking karangalan po na makasama po natin ang ating suki dito sa Future Earth Philippines na isang batikang siyentipiko mula sa UPLB. Isa siyang kampiyon organikong pagsasaka at agroekolohiya na talagang may malasakit sa ating mga magsasaka. Ang kanyang husay sa pananaliksik ay nakatutok sa paglaban sa gutom at epekto ng climate change habang nagsisilbing boses para sa mga tatag na sistema ng pagkain ng Pilipinas at kahit siya po ay retired professor na, hindi po nauubos ang kanyang oras upang tayo paalalahanan kung gaano kahalaga ang magkaroon ng seguridad sa pagkain sa ating hapag. So let's all welcome ang ating pong suki, Idol Dr. Ted Mendoza. Sir Ted? Yes, salamat Mark at magandang hapon po sa mga suki rin na palaging nag-attend dito sa ating ADGAH. So, ngayong hapon po, nabigyan tayo ng ang palagi kasing prinsipyo ko pag na-invite ako makipag discussion, conversation na ganito, ay ano ang bagong twist, bagong pananaw na pwede kong idagdag para lalong lumawak at lumalim ang understanding natin sa sitwasyon. At sa topic po na ito, hayaan po ninyong i-jumpstart ko lang yung discussion. First time ko po na magsalita na ang slides ko ay 15 lamang. And katilimitan, English. Pero ito, mas marami yata yung Tagalog na ginagamit ko kahit na mixture siya. So, gusto ko pong i-share na yung aking ginawang PowerPoint para makasimula ka agad dito sa ating discussion. Ano po? Sa ating po mga viewers, paki-thumbs up naman po kung nakikita po natin ang presentation ni Dr. Ted. Okay na po ba? Nakikita na? Yan po sir, nakikita po nila. Okay. So, sandali. Kailangan magsimula siya sa itaas eh. Ano ba ito? Bakit ang... Sandali po. At kailangan ibalik ko sa itaas yung aking presentation. Ano po? Yun. So, again, sabi ko nga kanina, isang magandang hapon sa ating lahat at sana meron akong may dagdag dito at sinadya ko po na konti lang ang ipipresent kong mga data para maging jump start lamang ng ating conversation, ng discussion natin. Ano po? So, yan po ang inassign na title sa akin ng ating coordinator na si Mark. Okay? Lambat na walang laman, bukirin na nakatiwangwang ang banta ng pandaigdigang krisis sa pagkain. Yun po ang nakuha kong Pilipino ng ating topic. Pero kung tutuusin po, dalawang krisis ito. Walang laman na lambat sa mga mamagisda at nakatiwangwang na bukirin sa mga magsasaka sa Pilipinas. Ito po ay sumasalamin sa sistematong pagbagsak ng produksyon ng pagkain, tumataas ang presyo ng krudo at pataba, lumalala ang pagkasira ng ekolohiya, tumitindi ang epekto ng klima at nananatiling mapagsamantala ang mga struktura ng merkado. Lahat ng ito ay nagiging dahilan upang maging hindi na makatwiran ang pangisda
at pagsasaka bilang kabuhayan. Ah, kausap ko yung dati kong naging estudyante sa Negros kahapon at in-invite ko nga siya makinig dito kung bakit yung daw isang kaibigan niya na nagsasaka for the last 30 years of his life. Ang sabi niya, love na love daw niya yung farming, pero ngayon parang hate na niya ang farming. Okay? Kasi hindi na nila na-appreciate yung kanilang pagpapagod sa bukid at yun na nga, halos wala nang kinikita at yun, nababawon sa utang. Yung metaphor po ng empty nets and the reality of idle fields capture the profound crisis confronting the Philippine agriculture and fisheries. Sa Pilipino, ang talinghaga ng walang lamang lambat at realidad ng nakatiwangwang na bukirin ay sumasalamin sa malalim na krisis na kinakaharap ng agrikultura at pangisda sa Pilipinas. Okay? Ano po ang pangunahing dahilan naman bakit walang huli o walang laman ang lambat ng mga isda? 5 po ang paliwanag na nakuha ko dito, na i-summarize ko. Ekologikal ang pagbagsak at labis na pangingisda, ang pagbabago at pagbabago sa karagatan, okay? Kasi nga with climate change, umiinit ang karagatan, pollution at pagkasira ng tirahan ng mga isda, kasi nga yung mga mangrove areas, mga seagrass nasisira na kasi dahil sa pollution. Ang isa pang malaking topic ngayon, yung plastic pollution, na kung ito hindi daw mapapahinto o mababawasan ng significantly, baka umabot ang panahon na mas marami pa ang plastic kesa isda. So, ang magiging impact nito, yung mga isda, ay babagsak na ang populasyon. Okay? At yung microplastic, nanoplastic ay lalong dadami. So, ganun po ang mga paliwanag dito. Ang paggamit ng luma at hindi makabagong kagamitang pangisda, maliliit na bangka na hindi makakalayo sa baybayin nitong mga small fishermen natin. At ang ikalama at ang pinaka buod natin ngayon, yung mataas na gasto sa krudo at negatibong kita sa pangisda. Yun na nga, maraming mangisda ayaw nang lumabas ngayon kasi daw lugi sila. Hindi nila babawi yung mataas na presyo ng diesel or gasolina in relation dun sa kanilang mga nahuling mangisda. Sana magtuloy-tuloy itong pagbaba ng presyo ng langis at na maging positibo ang kita ng ating mga isda. So patuloy pa rin ang ating mga maraming isda sa mabibili sa mga palengke. Ang Pilipino po, nandun pa rin tayo sa rice, fish, vegetable diet, majority sa atin, although tumataas ang konsumo ng pagkain natin ng karne. Okay? So isa ring malaking usapin yan kung pag-uusapan natin yung food security or food sufficiency sa ating bansa. Okay? So, yun po ang pinakabuod sa pangingisda. Sa agrikultura naman po, sa sakahan, ang namumukod tangi yung mataas na gastos sa produksyon. Okay? At kaakibat nito, yung bababang farm gate prices ng ating mga produkto. Sa gulay nga, sa Cordillera, hindi na nga nila inaani ang kanilang mga gulay. Yun po, na picture yan sa mga television, mga talk show natin. Kasi nga, mas mataas pa raw ang cost ng labor at saka transport dahil nga sa mataas na presyo ng tawag natin ng krudo, ng diesel. At doon sa isang article naman ni
Dr. Shell Habito, lumabas din ang isang napabayaan, kaya nga medyo magastos tayo sa logistics at transport, kasi napabayaan po ang ating train networks. Kung bakit inabutan na lang natin, bakit nga naman pinabayaan ang ating mga railways na yun sana ang cheaper mode of transport ng ating produksyon. Okay? So ngayon, lumalabas yung mga magsasaka natin, kahit mataas ang gastos sa produksyon, ang problema yung kaya bagsak naman ng farm gate price, kasi nga itong mga namimili natin, ifa-factor yung mataas na gastos sa pagta-transport. Okay? Ang isang dahilan pa rin yung land conflicts or agrarian reform issues. Kasi yung iba, hindi raw pag-aari yung lupa, paano nila gagawin produktibo to yung lupa na hindi nila pag-aari? On the other end, pinag-uusapan din namin tipong yung konsepto ng agrarian reform natin ay meron ding shortcomings kasi yung torrents title natin, yan ay private property. Na yung may-ari ng lupa, hindi siya obliged na produktibo. Kaya dapat sana hindi siya land ownership, stewardship lamang. Para kung sakali hindi magiging produktibo yung lupa, pwedeng kunin ulit ng gobyerno at ipasa doon sa tao na o farmer na pwedeng gawing produktibo. And then hindi rin siya pwedeng basta ipagbili. Kung private property nga naman yan, pwedeng ipagbili. Pero kung land stewardship, hindi niya pwedeng ipagbili. Ang isa pang dahilan nga sa pagbibili, hindi naman totally hindi dapat ipagbili, but sana pag ipinagbili, hindi dapat siya i-convert sa non-agriculture purpose. Nangyayari po Pag pinagbili, magiging kasi nga hanggang ngayon, wala tayong National Land Use Act. Hindi ito'y naipapasa pa. Okay? Ang klima at natural na sakuna, ito po yung nagbabadyang malaking krisis natin. Nagbabadya, ito yung super El Nino forecast na pinapatunayan ng lahat ng global or international meteorological natin at kasama na rin ng Pag-asa na kung ito ay matutuloy at hindi natin magagawa ng paraan at makapaghanda tayo dito, ay talagang malaki ang epekto at ito meron akong mga calculation na ginawa. And dahil dito nga, yung ating mga magsasaka, pag pinagsama-sama mo yung apat na yan, nababaon sila sa utang. Kaya nga, parang walang prospect, walang future ang pagsasaka sa tingin ng iba. Ang usapan namin ni Mark kanina, kasi incidentally, pareho kaming agriculturist ni Mark. Ako ay sa agronomy, siya naman ay sa soils. Pero pag sinabi mong agronomy, agros meaning field, nomos management. So, field management. So, kasama na pag namamanage mo talaga yung lupa. So, kayang gawing produktibo. So, yun po. Napakalaki po ng mga challenges natin para maging produktibo yung lupa. On the other end, itong biglang pagtaas ng presyo ng langis nga, ang diesel umaabot pa rin na ngayon ng 120 pesos per liter at kung ang magiging presyo ng fertilizer ay 2,600, ang farming po ay parang break even na lang at maaring bumagsak pa ang kanilang ani at magiging negative nga. Bakit po pagtaas ng presyo ng langis, tumataas din ang presyo ng fertilizer? Pag sinabi nating fertilizer po, ang mabibili natin sa agricultural supply store, tatlong klase yan Yung nitrogen, yung urea, yung phosphorus or ammonium phosphate or diammonium phosphate, and then yung muriate of potash or
KCl. Okay? So, yung nitrogen po, talaga pong mahal yan kasi nga yan ay minamanufacture to what we call Haber-Bosch process at gumagamit siya ng 1.8 liter diesel oil equivalent just to manufacture it. Pagdating sa Pilipinas, pag i-include yung transport, madadagdagan siya ng mga 0.2 liter diesel oil equivalent. So, that will be about 2 liter diesel oil equivalent. Ngayon, kung ipapantay ang LDOE niya, kung 120 yan times 2, di 240 per kilogram yan. Hindi pa naman umaabot ng ganyan ang presyo ng nitrogen fertilizer. Otherwise, kung abot siya ng ganong nasabi ko, 240 times 25 yung 1 bag of urea, that will be something like 5,000 pesos. So, magiging doble ang presyo, hindi lang 2,600. Fortunately, hindi naman ganun pa ang tinataas niya. So, yun po ang ano natin, magiging hindi na profitable at hindi nakikita ang mga magsasaka kung patuloy na tataas ang presyo ng langis at kung hindi siya bababa. Ano ba ang reasonabling presyo ng langis kung tutusin para sa magsasaka? Siguro kalahati ng 120, that will be about 60 pesos per liter. So magiging affordable ang pagta-transport, magiging affordable ang fertilizer, so on so forth. Okay? So, yun po. Ginawan ko ng summary figure itong dalawang ano natin, yung walang laman na lambat na mga mangingisda at saka yung dahilan ng nakatiwangwang na sakahan na diniscuss ko na ang magiging resulta ay krisis sa supply ng pagkain. Ang magiging epekto nito ay mababang ani, mababang huli ng isda, ultimately, malaking importasyon ng pagkain. Okay? So, yun po, ang ano natin, ang paradox ng pagkain, walang laman ng lambat, nakatigil ang sakahan, malaking pag-angkat ng pagkain at pagbagsak ng ekonomiya ng kanayunan. Ano po ang epekto ng malaki ang importasyon ng pagkain? Well, sinamarize ko po ito, ginawan ko ng computation, isang exercise ito using Excel at saka AI combination na ito po ang lumabas. Kung mag-i-import tayo ng 3.39 million metric tons, ito po ang na-import pala natin noong 2025. Directly nagdi-displace siya ng 1.1 million farmers and workers. Indirect displacement, 3 to 4 million sa milling, sa transport, sa retail, yung maraming aspect ng ganon. Ang magiging impact niya, 5 to 6 million household na pamilya. Kung ang corn ay 1.75 million metric ton, 570,000, ang apektuhan 2 to 3 million yung indirect or 3 to 4 million families. Ang sugarcane, nag-import po tayo ng 424,000 metric tons. Okay? Ang apektadong directly na worker noon, farmers, families is 130,000 and then 1 million dun sa allied industries affected ang 3.5 million household. So, sa pangisda naman po, nag-i-import pala tayo ng worth 1 billion annually. Isipin po ninyo, nakapaligid tayo ng tubig and yet ang laki pala ng importation natin ng isda. 1 billion is equivalent to 60.3 billion pesos. Ang exchange rate po natin kasi ngayon is
1:60.3 na eh. Okay? So marami yung workers ang mawawalan ng trabaho, nawalan ng trabaho, maraming fisher folk, okay? And then marami rin ang apektado. So ang estimate nila total affected families 1 to 2 million. So kung susumahin ho lahat yan, total number of Filipinos affected this place is 12 to 17 million. So kung tayo nag-i-import, may pagkain na nabibili dahil sa importasyon pero walang trabaho, walang perang pambili. So ano po ang nakikita? Ayuda ang solusyon. Ano po ang ayuda? Ano ang palagay nila ngayon? Ang ayuda raw ay ang makabago at modernong pagbili ng boto. So sinabi lang nilang ayuda yan. So yun po ang kung isusuma total pala natin yung total household, we have about 29 million households, sinerge ko ito eh. So ibig sabihin 41 to 58% ang affected or yung labor displacement impact ng yung food importation or 49 to 69 million Filipinos. Ayun na. Dali lang. Okay. Ginawan ko po ng calculation kung sakaling itong super El Nino na ito at patuloy pa ring mataas ang presyo ng langis this coming cropping season. We are April 17 right now. 2 linggo na lang dapat simula na ng major crop natin. Kung rice ang pinag-uusapan, ang data po kasi 60% ng ating production ay ang pagtatanim ngayong buwan ng Mayo at anihin hanggang buwan ng Nobyembre. So 60% yan ang production natin. Kung ang baseline natin ay 20 million, that means 12 million tons. Pero kung matutuloy itong Super El Nino forecast, ang estimate po ng DA ay 5 million metric tons ang ating shortfall. Itong ginamit ko 6 million kasi dun sa low severity estimate ay mga 4 million lang po ang ating shortage at kung dun sa most severe El Nino magiging mahigit pa sa 6 million metric tons. So, yun po ang magiging labor displacement impact niya ay napakalaki. Magkakaroon din po ng shortage sa corn, yield reduction, ganun din sa sugarcane. Kung ang ating production ay babagsak pa, baka ang mag-import natin na sugar this year ay about 500,000 metric tons. So, ang suma total po na maapektuhan na pamilya na Pilipino will be about 29 million or practically lahat na tayo. Okay? So, yun po ang ibig sabihin, directly and indirectly, halos affected na tayo dito sa nangyayari ngayon. At ito, ang magiging trigger point ay ang El Nino. Of course, with El Nino forecast, hindi na rin magsasakang maganda yung mga magsasaka at ang mangyayari nga, kasi nga, alam nila, may El Nino, hindi nila lalagyan ng malaking attention at hindi sila gagasta. So, kinumpit ko po yung nakatagong halaga ng binabayaran ng lipunan natin. Ito yung sinasabi sa English na embedded cost. Okay? Nakapaloob dun sa importasyon natin, no? Ang gastos
would range from 355 to 400 billion taon-taon. Hindi pa ito kasama ang multiplier effects. Pag isinama po yung multiplier effects, aabot ito ng 1.2 trillion pesos. So anong ibig sabihin? Ang bawat piso na nawawalang kita sa agrikultura at pangisda ay may kasamang dagdag na 1.5 peso to 2 pesos na epekto sa local na ekonomiya. So ito po yung hindi magandang impact talaga ng importasyon. Okay? Bumabagsak ang kabuhayan, lumalala ang kahirapan, gumuguho ang local na ekonomiya. Imagine naman po ninyo, 1.2 trillion ang nawawalang perang nagsisirculate in terms dun sa employment, in terms dun sa sari-saring activity sa ating mga areas, farming areas. Okay? So yun po ang hindi maganda sa importasyon. Kaya nga dapat pag anuin natin, hindi tayo, kung mag-i-import man, hindi siguro dapat malaki ang ini-import natin. Ano naman ang epekto ng importasyon ng pagkain? Total number of Filipinos affected, yung kagaya na sabi, kabuang nakapaloob na gastos na 355 to 100 billion taon at pagkasama ang multiplier effects 1.2 trillion. Naipaliwanag ko na pala ito. Okay? So, malaki ang importasyon, may pagkain na mabibili dahil sa importasyon, pero walang trabaho, walang perang pambili. Ayuda ang solusyon. Ang sabi ko nga kanina, ang ayuda ay makabagong at modernong pagbili ng boto. So ano naman ang epektong malaki ang importasyon sa pagkain? Ang importasyon ay napakalaking nakatagong halaga na binabayaran ng lipunan, pagbagsak ng kabuhayan, paglala ng kahirapan, pagkuho ng lokal na ekonomiya. Ang bawat piso na nawawalang kita sa agrikultura at pangisdaan ay may kasamang dagdag na 150 to 2 pesos na epekto sa lokal na ekonomiya natin. So, ang tanong ngayon, paano pasisiglahin ang pangisda at pagsasaka para mabawasan ang importasyon at maging supisyente tayo po sa pagkain? Dito ko po pinatapos ang maikling presentasyon ko na para i-jumpstart itong ating discussion conversation. So Mark, siguro yun ang aking summarization ng sitwasyon. Naku sir, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng isa na namang napakagandang topic ngayong hapon. At sir, yun, totoo lang po, para po sagutin yung tanong nyo sa last slide. Actually sir, nakikita ko siya yung alam nyo sir yung sitwasyon ng sinulid na nagkabuhol-buhol na sobrang dami ng buhol, hindi mo na alam kung saan mo susungkitin para maalis yung buhol. Sir, ganun ko siya nakikita parang tipong, sir, kasi nung bata ako, nagkasaranggola ako Pag nagbuhol-buhol yung mga sinulid, hindi ko na alam kung paano siya i-straight uli. Sir, kaya ginagawa ko, bahala ka na lang dyan, lumipad ka. Sir, ganun ko nakikita yung, gayon ko na nakikita sir yung sitwasyon na to kasi kahit sa ang anggulo ko siya tingnan, hindi ko alam kung saan ko uumpisahang alsin yung buhol. Sa sobrang dami ng buhol. Anyway sir, ganun yung nakikita ko sir So ngayon po, let's open the floor sa mga questions po ng ating mga panelists and attendees. Sana po ay meron po kayong mga mungkahi o kaya yung mga bagay na gustong i-share ngayong hapon. Mag-umpisa po tayo sir dito po kay Mr. Marvin Tejada. Hindi po ba mas maigi na bigyan ng ayuda ang mga magsasaka, negosyante at mangingisda sa sektor ng agricultural at industries kasama ang mga transportasyon para sa mapababa ang presyo ng pagkain na mas makatutulong sa mga mamamayan? Malaking sektor ng middle class ay umaasa sa mga sektor na ito at sila ang nagbabayad ng mataas na buwis na sumusuporta din sa ating ekonomiya. Ano po sa tingin nyo? Napakaganda at napakalawak ng tanong na yan, Mark. Yung ayuda, kung i-Englishin mo yan, ay suporta.
Hindi yung ayuda na parang pambili ng boto o pangkuha lang ng ano. Kasi yung kagaya ng format ng ayuda ngayon, napakahirap na implement at hindi naman pumupunta sa dapat na mapuntahan. Kasi sino ba ang bibigyan? Yung farm owner na nasa US, nasa Metro Manila, o yung tenant na mismo nagtatrabaho sa kanyang bukid. So hindi klaro yung kung sino yung mga beneficiaries eh. We have about 5 million farmers. Sino lang ang nabibigyan ng ayuda? So ang support natin talaga kung kasi pag-usapan natin yung rice. Ang computation ho namin, una, kailangan bumili ng 20% dun sa harvest volume ang gobyerno through the NFA para may leverage siya sa mga private traders para hindi ibabagsak ang presyo ng trader. And at the same time, yun ang magiging natin, volume ng buffer stock natin sa rice. Okay? Na hindi kagaya ngayon na ang nabibili lang ng NFA is only good for 5 to 7 days. By the way, kung 20% yan, aabot ng 90 to 120 days ang ating buffer stock. Hindi lamang siya 5 to 7 days. On the other end, may constraint ngayon ng NFA sa pambili. Technically, abolish na kasi yung NFA. Kasi under rice tarification law, ang dapat bilhin lamang ng NFA yung buffer stock para pag may kalamidad or whatever, meron siyang ibibigay, i-distribute. Okay? In fact, sa batas, dapat equivalent to 30 days. Bakit 5 to 7 days lang ang nabibili niya? Kasi konti lang ang budget na nabibili. Ano bang equivalent na pera ng 20% buffers na dapat niyang bilhin? Tinuus ho namin ito. Ito i-roll over. Kailangan meron siyang rollover capital ang NFA na about 70 billion. And then to jumpstart yung pagbili ng marami ng 20%, kailangan madagdagan ang mga storage and milling infrastructure ng NFA. So that will be about additional 100 billion siguro. Hindi ko pa natuusong magkano ang dapat may dagdag dun sa infrastructure. Kasi nga maliit ang kanilang binibili, kaya maliit din yung milling storage infrastructure ng NFA. So dagdag patong-patong ho yung magiging problema natin. So para naman dun sa may stabilize ang ang Thailand nga meron siyang standby na 600 billion pesos. Okay? Ang India 1.2 trillion pesos. Magkano ba ang NFA? Magkano ba nakabudget sa ating gobyerno? So yung mga ganon. But on the other hand, para ma-develop yung agriculture natin, for the last 30 years, talagang napag-iwanan tayo eh. Ang Thailand at ang Vietnam, ang per capita budget nila for agriculture is about $45. Tayo, Mark, tanong mo kung magkano? $13 lamang per capita. Kaya napag-iwanan talaga ang agrikultura natin. Okay? Plus, pag nagkaroon na nga ng production, yung marketing, yung ating logistic, yung transport natin, yun na napakaganda nga yung opinion editorial ni Dr. Silito Habito, napabayaan ang ating train networks. Yun ang mura sana na transport system natin. Walang traffic, okay? Walang toll gate. Kasi yung pangingisda naman, yung isa kong kaibigan na nag-business ng trading ng isda galing sa Piuduran sa Albay. Abay, napakarami daw toll gates na humingi ng 1 kilogram, gano'n na isda. Pagdating niya ng Los Baños, naubos na. Halos yung isda niya, wala na siyang kikitain. So, dahil ito sa maraming toll gate sa sinasabi niya. Anyway,
ang isa pang napakalaking challenge ngayon, ito nga ang land use conversion. Okay? Napag-usapan nga natin kanina, yung sa Calamba, halos wala ng agricultural area. Ang Bay, kalahati ng rice land namin, na-convert na rin. Okay? Of course, ito naman ang dahilan from third-class municipality. Ang municipality ng Bay ngayon ay nasa first class na. Okay? So malapit na rin maging syudad ang Bay, but at the expense of super prime agricultural area. Napakaganda ho ng lupa ng Bay. Okay? So yun po, kung pinag-uusapan po ang resource base natin, lupa ang isang importante. And pag ang lupa naman, paano mo gagawin produktibo yan kung walang tubig? Badly deforested na ho ang ating mga watershed. Kailangan, kung magtatanim kami ngayon, 10 taon ang hihintayin mo bago maging functional sa water, conservation ng ating gubat, ang tinanim nating punong kahoy. So malaki yung mga challenges. Plus itong for the last 50 years, bugbog sarado sa chemical fertilizer ang ating mga bukid. So na-degrade na, naging acidic na. Alam ni Mark yan kasi soil scientist din siya. Paano mo ngayon i-regenerate, ibabawiin ang soil fertility ng ating lupa na naging acidic na, naging degraded na kung tutusin, hindi mo rin naman sisisihin yung magsasaka kasi nga, nung unang lumabas ang mga fertilizer ay napakamura, halos binibigay na lang. In time yon, noong mga 1960, na napakamura din naman ng langis. Okay? So, galing sa langis naman ang ating fertilizer. At mura din yung transport, so on so forth. Kaya mura ang langis noon kasi para lang tinatabo ang langis noon . Ngayon, malalim na ang ating langis, napakamahal na ang extraction at ang processing na ginagawa. So yun po, paano pamumurahin ang pagkain, napakalaking challenge po yan. Kaya nga ang isang advocacy natin, sana maglaan tayo ng oras sa pagpoproduce ng mga pagkain na kaya natin, gaya ng gulay. Okay? Ako ngayon, merong sariling inisyatiba kasi magsisimula yan sa binhi. Okay? So, ang isang natatanging agricultural fortress na sinasabi ng China, yung kanilang sinasabing seed sovereignty. So, bilang agriculturist, alam po natin, kahit hindi ka agriculturist, yung seed, yung alpha at omega ng production, di ba? Diyan nagsisimula. So, gusto mang magtanim ng mga tao ngayon, nasa ng binhi, nasa ng seedling. Hindi ho ganun kasimple yung pagpunla, pag-grow ng seedling. Ngayon po, meron akong technique, okay? Gino-grow ko muna yung seedling sa mga paso para yung 1 buwan, 2 buwan, hindi ko napupuntahan sa bukid na didiligin at napakainit. Kaya ho yung itatanim na kung mga gulay pagdating ng Mayo, sana umulan ng Mayo kahit konti, ay nakahanda na kasi seedling approach ang ginagawa ko, hindi yung direct seeding, although medyo may konting trabaho itong seedling na ito. Pero kung talong lang naman ang grow natin, you need only 10-15 seedlings of talong, no? Dito po sa Bay, pinagbibili yan. Pinagbibili ng 50 pesos per seedling. Depende sa laki, hanggang 150 pag halos namumunga na. So, ang sabi nila, pag mumunga yan, sir, bawi mo na kaagad yung binili mo na seedling. Anyway, so yun po ang ano natin. Kung ilalagay naman natin sa bansa natin, sa Department of Agriculture, ang problema ng Department of Agriculture, wala na hong agricultural technician. Yung mga technician noon na na-hire during Marcos Sr., puro mga nag-retire na yan at sinasabi ko nga, mga rest in peace na. Bakit? Anong nangyari? Kasi itong mga agricultural provinces, municipalities natin, mababa yung income, mababa yung IRA,
at hindi sapat ang pera nila mag-rehire ng mga agricultural technician na magtuturo dito sa bagong set ng mga magsasaka. By the way, kung mapapansin po ninyo, itong mga marami nating magsasaka ngayon ay mga bagong set, ano na rin ito, na kailangan maturuan na rin ng mga technician natin, magabayan sila. So, Mark, ang haba na sagot ko pero talagang comprehensive. Okay lang yan, sir. Actually, sir, ayan ay magandang marinig po ng ating mga panauhin. Saka, sir, ito napansin ko hindi naman po sa sir, pero ito ay isang nakikita kong pattern ng mga lupa at mga lugar na kung saan ako convert po ang mga dating sakahan into something industrial, something na subdivision, sir. Sir, napansin ko na kapag na-convert na ang lupa, kasi sir, dati kasi uso yung kung ako may-ari ng lupa, sir, yung mga kapitbahay ko, sama-sama kami na mag-aani doon sa lupang yon. Kasi sir, meron akong kita, meron silang kikitain at meron silang kabahagi doon sa kikitaing ani, doon sa palayan. Sir, napansin ko dito sa amin sa Kalamba, mula po nung nawala ang mga sakahan na yan, lahat po ng mga nakikibahagi at nakikiani, sir, ngayon lahat po sila ay tricycle driver. So, sir, ibig sabihin nun, sir, na walan sila ng pagkakakitaan, kaya, sir, sila ay nag-opt na into driving tricycles. So, sir, isa lang, para mabuhay. tama, sir. So, sir, isa yung indikasyon na nakikita ko na, ito ang nangyayari kapag nawala ang lupa. Maghahanap ng alternatibong paraan ng mga dating magsasaka upang mabuhay, upang kumita ng pera, which, sir, translate into a more complex problem. Sir, kasi pag dumami po ang tricycle driver, gagrabe po ang issue ng traffic. Yes. Sir, alam po natin yan, sir. Diba? Yes. So, sir, kita mo, sir, yung isang sa pagtalikod natin sa isang industriya, gagawa ng isang industriya na magkukos naman ng isang problem. Yes. So, sir, sana maibalik natin yon para magkaroon ng permanenteng trabaho din ng ating mga maliliit na mamamayan. So ngayon, sir, mapunta po tayo sa question po ni Sir Ike. Sir Ike, ano pong ating question? Smart. Good afternoon. Gandang hapon po. Ang narinig ko sa iyo, ang interpretation ko, parang mayroong orkestra ang gobyerno na walang konduktor. Kanya-kanyang laro ng instrumento. So that leads me to my next question. Sino ang nagbabantay nitong mga datos na pinresentan nyo? Kasi ako, madalas ko marinig sa gobyerno, kung minsan sa mga Senate hearing, sinasabi ng mga government officials, kasama na dyan ang DA, sinasabi nila, monitoring lang sila. Diba? Yung monitoring function, kahit sino nakakagawa niyan eh. Kahit yung mga research agency, nagagawa yun. Nagawa nyo nga eh. Mag-isa lang kayo eh. Diba? So parang hindi tama sabihin na monitoring lang. Parang lahat nagbabantayan ng tindahan, walang nagbibenta. Yeah. Kulang ho kasi yung wording nila eh. Yung monitoring may kasamang evaluation at the same time yun eh. Anong resulta ng monitoring o evaluation mo, ma-identify mo dun yung mga shortcomings, yung negative, at malalagyan mo kung solusyon or mga remedial measures. So, matagal din po kasi ako nagturo eh. Pagdating sa assessment, yung monitoring and evaluation sa project implementation, activity implementation, napakahalaga nun. Sabi nga sa introduction kanina, yung planning ay importante for resilience. Pero sa implementation, kailangan may monitoring and evaluation ka na kaagapay doon para nababantayan mo rin. Kaya nga, example, yung pagtatanim, yung pong mga active sa pagsasaka ngayon,
ang sabi nga ng isang kaibigan ko na magsasaka na planter ng sugarcane, yung kanyang presensya sa bukid pag nagtatanim is worth 10,000 pesos. Bakit? Sabi niya, kasi kung hindi ka nandun sa bukid, ay hindi maganda yung germination ng tubo. Kasi pag hindi maganda yung germination, added cost yan sa sa replanting, sa planting materials, so on and so forth. So, ibig sabihin, yung presensya, yung monitoring, yung evaluation, right at the same time. So, ibig sabihin, dapat on the job, nandun ka sa ganun po ang nangyayari sa mga daan natin na pasira-sira kaagad kasi nga hindi sila stricto sa monitoring and evaluation, yung quality control, wala. Yun po, kabit-kabit po yung mga ganun. Kabit-kabit nga, Doc Ted, pero halimbawa lang, yung sinabi nyo na marami ng plastic sa dagat, no? Hindi na yung trabaho ng BIFAR. Diba? Trabaho na yun ng lahat yan. DNR. Pagka ganun, nagtuturuan yung dalawa. Pero sa amin po naman kasi, ang unang culprit dyan, yung nagpo-produce ng mga plastic. Well, I have to mention pa rin, meron na hong nakasampang reklamo sa DTI yan, yung mga 7 big plastic producers natin. Okay? At ang pinakamalaking problema natin ngayon yung paggamit ng sachet sa pagbibili ng mga produkto. So, ang na-compute ko po, ang plastic disposal natin ngayon ay 5 pesos per kilogram. Ang collection disposal natin. So, napakalaking problema yung natin, plastic. Alam natin yung nasusunog pa hanggang ngayon. 2 linggo na tayo yung sunog doon sa Nabotas na sinasabing landfill nila. At hindi ko maintindihan bakit nakapagtayo ng landfill sa gitna ng karagatan. Dump site yun. Po? Dump site yun, hindi yung landfill. Oo, dump site. Okay. Sir Ted, question ko lang. Kasi tulad po, dyan po sa atin sa LB, sir, bawal po ang plastic. Sa pangalawa po, pero makakabili pa rin kayo ng mga tubig na nakalagay doon sa maliliit na plastic. Diba, sir? Pero nagkaroon ako noon dati ng parang, inisip ko lang, sir, sa utak ko lang, bakit hindi natin ibalik yung refilling system, sir? Kung saan, kung ako, for example, sir, ako may-ari ng Wilkins, instead na maglagay ako ng maliliit na bote dyan, bakit hindi lang ako maglagay ng isang malaking tangke ng Wilkins, tapos yung mga tao may dala sarili nilang bote, doon sila magre-refill, babayaran nila sa 7-Eleven. Sir, ang tanong ko, sir, bakit napakasimpleng solusyon, pero ba't, sir, walang gumagawang aksyon? Bago ko sagutin yan, Mark, nung sophomore year ako doon sa agronomy soils, hindi mo siguro inabutan, meron naman tayong mga fountain noon. Okay? Tama, sir. Kahit po sa bago side natin. Ewan ko kung naabutan mo yon, okay? So, siguro, nung masira na, hindi na napalitan. Okay, kaya pumasok na itong plastic bottle na ito na pwede mo naman nating pag magre-refill ka ng iyong sariling dalang kahit magbayad ka lang siguro ng 10 centavos or whatever. So, mapapamura, mami-minimize yung mga plastic na gano'n. Pero kasi business na naman yan Okay? Alam mo, kung ikaw ay pag sumasakay ako ng bus, bumibili ako ng tubig sa plastic bottle, 30 pesos na di ba? So, hanap buhay na rin yan dun sa mga nagbibili. Bibili ng 10 piso, pagbibili ng 30. So, anyway, sa employment generation, positibo siya, negatibo naman siya sa pollution. So, paano natin babalansiin yan? Last time, may pumasok na comment tungkol sa population natin Okay? Kanina binabanggit mo yung sobrang daming tricycle. So again, kung ang entry point natin, bakit tayo umabot sa ganito?
yung lumobo ang populasyon natin eh. Ang Thailand noong 1960s, mas mataas pa ang populasyon nila kesa sa atin. Ang Thailand ngayon, 71 million lang. Tayo, 120 million. Ang Thailand, 10 million hectares ang rice field nila. Total area nila is 60 million. Tayo, ang rice field natin, 2.68 million hectares. 30 million hectares ang total agricultural land area natin, 120 million population, sabi ko nga. Parang ganun, okay? So, ang Vietnam, 7 million hectares ang rice field nila. Benefited pa sila ng Mekong Delta. Libre ang irigasyon. Doon sa 5 million hectares nila, fully irrigated. Okay? Sila ay 100 million lang. Okay? So, yung mga ganong aspeto, bagamat treasure asset ang malaking populasyon, at the same time, liability din kung hindi disiplinado ang ating mga populasyon. Ang pollution problem natin ay reflected yan sa kawalan ng pake. Meron akong nakita sa bahay, umaga nagwawalis siya sa kanyang bakuran. Tapos, itinatapon naman dun sa maliit na ilog. Okay? So, yung mga ganon. Hinahakot ang basura natin, saan itinatapon? Dun sa mga dump sites, no? O kagaya ng dun sa Los Baños. Kung dadaan ka sa Jamboree site, may portion dun na napakabaho dahil sa dump site na pinaggagamitan. So malinis tayo, kunyari, sa loob ng bahay natin, pero after that, hindi natin pinakikilaman na buong kapaligiran. Okay? Tama po, sir. Sir, kumbaga sir, nawala na rin yung spirit, yung may pakailan ba tayo sa kapitbahay natin. So sir, ito, isang bagay na mapapansin nyo, sir, unlike dati, nag-aabutan pa ng mga ulam, ng mga pagtanghali, nagpapalitan ng magkapitbahay. Ngayon, sir, ni hi, hello, wala na. So sir, papunta po tayo sa question po ni Mr. Julian Paulo Mendoza. So sir, for such a complex and existential problem to Filipinos, do we have the right agricultural and fisheries leaders in the Department of Agriculture? Wow, magandang tanong yan Okay? Ang isang ano nga natin ngayon, weakness natin, kung pinag-usapan ng Department of Agriculture, naka-devolve siya. Okay? Kaya ang Department Secretary is a likened to a general without an army kasi hanggang region lamang siya. Okay? Pagdating sa probinsya, munisipyo, governor at mayors na ang doon, mga commander. Tungkol naman sa sufficient ba ang kaalaman ng mga agricultural leaders natin, well, ang ating kasalukuyang secretary ay isang dalubhasa sa business ng fishery. So siguro yung fishery aspect talagang okay sa kanya. Pero pag sinabi mong agriculture, crop-based pa rin talaga yan Okay? Ano bang contribution ng fishery natin? Medyo mas malaki pa rin itong agriculture natin. Napaka-complex. When you say agriculture, dalawang bahagi na naman yan. Yung crops at saka yung animals. So, napaka-complicated ng ating on the other end, yun na nga, nagkataon nung bago itong natin, nung nakaraang administrasyon, ang department secretary natin ay PhD in agriculture din yun, si Dr. William Dar. Pero yun na nga, ano ang limitasyon niya? Doon panahon niya napasa ang rice tarification law, doon nagsimula ang kalbaryo ng ating mga magsasaka, rice farmers. Wala siyang magawa. Okay? Yung pinalitan niya, nag-resign dahil tingin na nga niya yung rice tarification law, yan ang magpapabagsak sa rice industry. So, maraming polisiya, maraming batas na kailangan mong ipairal kung ikaw ay naging executive ng gobyerno. Yung sagip-saka ni Senator Pangilinan,
Kung titingnan mo, magandang tingnan yan. Makakapagbili ng produkto ang mga local government na hindi dadaan sa bidding process. Magandang pakinggan, pero pag tiningnan mo yung batas, sino magko-qualify? Okay? Mga registered farmers lang na cooperativized. Ilan lang ang cooperativized farmers? About 5% lamang. Paano yung 95%? Paano mo mapupuntahan yung so yung kunyari yung RCEP ngayon ng RTL 30 billion daw at yun ang revision ng RTL from 10 billion ginawang 30 billion, okay? Pero ano ang kulang doon? May suporta sa production, wala sa marketing, okay? Kaya nga sino ang nagkakaroon sino nagpa-profit doon sa magandang production, okay? Itong medyo magandang hindi magandang nangyari. Nung bilhin ang palay nitong nakaraang late 2025, nagre-range lang siya ng 14, 15, 16 pesos. Ngayon, biglang tumaas ng late February 2026 to March, umabot ng 25, 26 ang presyo ng bigas, ang presyo ng palay. Yun ang ginawang reference point, kaya biglang tumaas ang presyo ng ating bigas. Kasi ang simpleng formula lang dyan, price ng palay times 2, yun ang presyo ng bigas. Or presyo ng bigas divided by 2, yun ang presyo ng palay. Okay? So, bakit ganon? Kasi nga, ang gobyerno, ang NFA, technically abolished na, wala siyang pera na ibibili to counter yung ganong price manipulation na ginagawa ng mga trader. Okay? So, kabit-kabit yan saan ka magsisimula sa pag-analyze? So, ang gusto ko lang sabihin dun sa tinanong ako kung ako ang magiging department secretary, ang una kong hilingin, ipasa ang Land Use Act, National Land Use Act, para may stop na yung land conversion. Okay? Yung irrational land use conversion. Magandang ginawa ni Xi Jinping sa China. Kahit ganyan ang China, modelo pa rin siya pagdating sa food security. Nung mapansin niya na malawak na ang nakukonvert na rice land ng China, nag-issue siya ng order. Stop land use conversion ng rice land. Isang command lang, nahinto na yun. Okay? So, binhi ang problema. Nag-issue siya ng Seed Sovereign Act. Okay? At ito ang pinakamagandang nagawa ngayon ng China. Of course, alam mo, ang China, si Yuan Lingping, ang nakabreed ng hybrid rice. Kaya tumaas ang production ng rice sa India sa China because of hybrid rice. Ngayon, ang problema ng climate change is salinity ng ating mga coastal areas because of global sea level rise, tumataas ang so naka-identify sila ng variety ngayon, nakaselect sila ng pwede mong saline resistant, saline adapted rice variety na nag-yield na ng 4.9 tons per hectare. So, anong gusto kong ipunto dito? Yung R&D ay dapat nandyan. Okay? And then, yung suporta from production to marketing. Walang ganyan na kapangyarihan ng government. Kaya nga, ang susunod na dapat na sasabihin ko, dapat ma-revise ang RTL. Mapalitan ng bagong Rice Industry Development Act na tutugon sa pangailangan ng rice farmers na magsasaka for rice security from production to marketing. Okay?
So, dalawang mahalagang bagay yung ang kailangan magawa. And then of course, Sir, nationalize ulit ang Department of Agriculture. Saka sir, naniniwala rin po ako sir na kailangan din talagang magkaroon ng bagong perspektibo at bagong pananaw sa kung anong mga kursong kukunin ng mga kabataan ngayon. Sir, ngayon kasi mga kabataan po natin nakafocus sa gustong maging nurse kasi malaki ang sweldo, gustong maging engineer kasi pupunta ng Dubai, gustong maging doktor kasi ang sweldo sir 10,000 isang araw. Kung saan sir, ang China sir kasi ang laki ng kanilang pang-engganyo sa mga kabataan na kumuha ng mga kurso na related sa science. Kaya sir madami silang scientist. Kaya sir, pagtingin mo sa mga journal article, sir, ang dami ng publication. Yes. Sir, sa mga Pilipino sir, ang mga publication is yung nabasa ko pa rin sir, yung professor ko pa noong na-retire na. Pero sir, yung mga bagong professor na kilala ko sir, mga walang article publication. Alam niyo yun sir, kasi sir kulang na yung yung pag-engganyo talaga sir. Hindi ko alam sir kung ito ba intentional talagang pinapatay na magkaroon tayo ng mga scientist para talagang mas mag-flourish ang kapitalismo. Mark, let's go back to numbers, no? Ang GERD natin, gross expenses on research and development is only 0.3 of our GDP. Okay? So, ang UNESCO, ang suggestion niya, piniprescribe niya, 1% of our GDP. Okay? So, anong ibig sabihin? Napakababa ang investment natin sa R&D. Magkano ba ang budget ng DOST ngayon? Okay? Yung mga ganun. Okay? So, napakahirap mag-propose ng R&D paper, ng research paper sa atin sa gobyerno. Ilang committee ang dadaanan mo. Sa Vietnam, I was told, kung ikaw ay researcher, isang tao lamang ang kakausapin mo. Okay? So, yun. Ngayon, kasi isa pang malaking problema natin, ang research kasi is a continuum. Meron kang technology development, meron kang technology verification, technology adaptation. Tinitingnan mo yung prosesong yon. Kalimitan, ang pinupondohan lang yung first phase. Okay? And then, titingnan mo, paano yung may implication yung adaptation mo sa field level. Ang Thailand, pag tiningnan nila, bago nila ipopromote, ipapa-adapt, hanggang sa logistic, hanggang sa machinery, hanggang sa instrumentation, dinidevelop na nila. Okay? So, yun ang kulang na kulang sa atin. Tama po, sir. Kailangan meron kang yung technology innovation natin, susuportahan mo hanggang doon sa ma-adapt siya para kung sino man ang adapter, hindi siya malulugi. Okay? So, sir, i-connect ko lang yung napag-usapan natin na saktong sumasagot sa tanong po ni Mr. Mendoza na baka ang DA puro monitoring lang, walang competence to do anything but import. Wala nang vision, wala pang know-how, pero baka pinakamalaking kasalanan, walang intensyon to help Philippine agriculture to flourish and prosper. Sir, actually sir, ito po yung naging parang nasagot na to ng ating usapan kanina by simply comparing what's being done in Thailand. So kaya sir, punta po tayo sa tanong po ni Mr. Mendoza, yung una niyang tanong. Meron po bang 5-year or 10-year strategic roadmap that would ensure sustainable food production for the Philippines, factoring the growing themes of geopolitical wars and nationalism and protectionism? I'm sorry to say, hindi ko naman nababasa lahat mga pero wala pa tayong ganun. Okay? Yung mga roadmaps na yan, sinisimulan hanggang sa hindi matapos, papalit ulit ang ibang administration, supposed to be nandun sa NEDA, yung dev natin ngayon, dun sa dati Medium Term Development Program, yun pero pinalitan na ngayon ang pangalan, nandun naman.
Pero kung titingnan mo kasi, palaging ganyan ang nagiging ano natin. Doon sana marireflect yung mga development. Ang isang ano nga doon, maganda yung English ng pagkasulat, pero titingnan mo yung implementation, doon nagkukulang. Kasi nga, ah, sabi nga ni Kuya Ike kanina, isa siyang orkestra pero walang konduktor. So paano 'yon? Kanya-kanyang tugtog ang mga member ng orkestra. Kaya nga Saka Sir Ted, tuturuan napakahirap sila. napakahirap sir magtuloy ng proyekto sa Pilipinas. Kasi sir, ito sir, isang napakalinaw na example. Build, build, build. Sir, kumbaga, ano yan, napagpatuloy yan sa panahon ng Duterte. Pero sir, nag-aaway-away ang buong Pilipinas. Build, build, build. Proyekto yan talaga ni Pinoy. Hindi naman si Duterte. Si Duterte ang kumukuha ng credits. Tapos sir, ngayon yung build, build, build. O ba't hindi na pinagpatuloy ni BBM yung proyekto ni Duterte yung build, build, build? Alam niyo yun, sir, hindi magkaroon ng continuity ang project kasi may kanya-kanya mga political na idea na hindi ako nagpatuloy nan, hindi ako ang nag-sign nan as executive order. Alam niyo, sir, kaya yung proyekto ng Pilipinas na kahit sabihin 10 years yan, sir, as long as magpalit ang presidente, wala na, sir. Kahit magandang intensyon. Yeah. Kanya-kanyang ano kasi gusto niya Credit, sa sir. pangalan niya, credit. Nasa pangalan, sir. Grabe. Okay. Kaya sir, ngayon, tignan nyo, yung build, 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 inumpisahan ni Noynoy, tapos in-implement ni Duterte. Sir, ngayon sa panahon naman ni BBM, wala na nangyari. Isa di, pagpatuloy na lang kahit anong pang political colors nyo. Sana, gano'n na nangyari, sir. Right. So sir, punta po tayo dito sa question po ni Mr. Tejada. Bakit nga po ba hindi na ipinasa ang NLUA? Dahil po ba sa dinastiya ng mga political families na humaharang? Isang article yan na unang nag-file ng National Land Use Act. Name. Nakalimutan ko na ang pangalan eh. Ang sabi niya, paano mapapasa ang National Land Use Act? Sila mismo ang tatamaan o magbe-benefit kung hindi may pasa o yung National Land Use Act. Kasi nga, alam mo naman, the field level, okay? Yung pagko-convert ng lupa, okay? Sinabihan na mismo ako ng isang konsehal. Pag merong nag-a-apply na gano'n, i-convert yung lupa. Tanong niya kagad, magkano ba ang akin dyan? Okay? So, yun yun ang ano natin yung ano ba tawag dyan? Is that corruption or whatever? Okay? Kasi bago siya pipirma, kailangan merong siyang share. Okay? So, napaka ano bang ano bang dapat natin sabihin doon? Okay? Kaya dapat priority bill talaga ng presidente yan eh. Sinasabi niya in the last 1 year ng term ko, kailangan may pasa na yan. Okay? Kasi kampanya nga ni BBM yan eh. Kung kung manalo siya bilang presidente, ipapapasa na niya yung National Land Use Act. Pati nga yung rice tarification law, binanggit niya yan eh. Papa-amend na yung rice tarification law na talagang tutugon sa pangailangan ng magsasaka. Hindi eh. Ilang taon na siya ngayon. Nagiging presidente. Magkakaroon na naman siya ng SONA. Okay? So, ewan ko kung ano ang magiging sim niya. Dati, mahiya naman kayo. So, siguro, dapat naman ngayon, ang sasabihin niya, mahiya naman kayo. Ang tagal-tagal na ng Land Use Act na yan. Hanggang ngayon, hindi nyo pinapasa. Palagi nakapasa yan sa Congress. Pagdating sa Senate, hindi. Kasi nandun pa noon yung alam natin na leader ng pamimili ng mga dito lang sa bayan, daming niya. Okay? Sir, actually, ang dapat, kung sinabi ni BBM na mahiya naman kayo, sir, ngayon dapat ang sabihin niya, mahiya naman ako.
Kasi hindi naman siya magpapasa eh. Nag-uusapan natin. Kaya nga sir, hindi naman sa pag-ano sir, ako'y natatawa kasi nung ano pa lang siya, nangangampanya pa lang yan sir, 20 pesos na bigas. Sabi ko sa loob-loob ko, uy, napaka-imposible na. Eh sir, naniwala pa rin ng tao. Sir, doon pa lang 20 pesos, ay napakalabo. Well, ang ibig lang sabihin, maraming tao ang naghihirap at kailangan nun. Okay? Yun ang indikasyon niya. On the other hand, ito namang mga taong ito, bakit sila naghihirap? Kasi wala silang trabaho. Bakit wala silang trabaho? Wala silang skills. So, mga ganun eh. Kung ugatin natin, hindi mo rin sila masisisi. Ang sisisihin mo si BBM o yung kanyang arkitekto ng benting bigas, bakit nila ipinasok yan sa ulo? Kasi politically sound yan eh. Isa yan sa naging dahilan kaya binoto siya ng tao. Kaya kailangan nilang sundin. Ngayon, on the other hand, okay na rin sana yan kasi subsidy yan eh. Ayuda rin yan. Pero sana binawasan niya, pinatigil niya ang korupsyon. Kung meron kang gustong itulong na ganyan, tulungan mo na diretso. Okay? Pero wag mo naman kukunin sa kabila yung ano mo. So anong ginawa niya sa PhilHealth funds? Anong ginawa niya sa pondo ng GSIS, sa PNB, sa Land Bank at saka sa DBP? Okay, yung mga ganun ba? So maraming kabit-kabit diyan eh. Okay? So poverty is leading to mendicancy. Okay? Sabi ko nga, sir, yung kanina, pagkatapos ng usapan nyo, sir, kumbaga, sir, kung sa pag-aaral ko ng saranggola, isa siyang buhol-buhol na sinulid na hindi mo na alam kung saan mo unang susungkutin para matanggal yung buhol. So, ang tendency mo, sir, bilang naglalaro ng pabayaan mo lang yung buhol o kaya putulin mo lang and then start magkabit na lang bagong sinulid. So sir, ngayon sir, mapunta po tayo sa huling katanungan sa ating programa. Galing po kay Mr. Tejada. Do you really think that the quality of research and development in our country is not used to be of high quality as before? Or did they just change a matter of priority where our R&D are focused currently? Well, matagal din akong nagturo at involved sa research. Yun na nga, dahil sa kokonti ang naibibigay na pondo, reflected yan sa GERD natin na nung dati, 20 years ago, 0.12 lang yan eh. Yung kay Saloma, Dr. Saloma na data. Kaya ngayon, umabot daw ng 0.3% na. Sabi ni, patiranga ba yun? Look at Singapore. 3.7 ang kanyang GERD, Gross Expenses on Research and Development. So, nasan ngayon ang Singapore? Ang Israel, talagang top innovator din ang Israel. Nasa umaabot halos 4% ng kanilang GDP. Okay? So, doon sa Singapore, talagang ang mga researchers nila, mga scientists nila, mataas ang kalidad kasi ibibigay sa iyo yung lahat na gusto mo na budget na kailangan at susuportahan ka. Okay? Dito sa atin, mapipikon ka Nung nagre-research ako, nabawasan daw ang budget nila, kaya 50% ang islas din ng R&D budget mo, yung mga ganon. And then, hindi pa nare-release ang budget, so delayed ang ang funding mo ng release. Meanwhile, yung tao mong nagtatrabaho sa bukid, kailangan din ng ng sahod nun, so ikaw na ang magbibigay. So, in short, parang hindi talaga tayo doon sa sinasabi na nating research. So, pagpatawad mo na kung sasabihin ko, hindi ho natin talaga sinusuportahan ang ating mga researchers, mga scientists natin to the point na... Actually, sir, totoo yan. Ma-share ko lang experience ko kung bakit po naiba ako ng landas mula sa research assistant. Nag-iba po ako ng field.
base po sa karanasan ko nung ako po ay pagka-graduate ko po ng BS, ako po sana ay gusto maging researcher diyan po sa ating departamento diyan sa soils o kaya sa agronomy. Sir, ang problema po, ako po ay nakasama sa 8 buwan na walang sweldo kasi delayed ang pera. So sir, after 8 months, sabi ko hindi ko kaya i-sustain. So nag-resign po ako. Yung mga kasamahan ko po na naiwan na researcher, sir, umabot po ng 1 taon at 2 buwan walang sweldo, sir. Sir, can you imagine, sir, paano ka ganahan bilang researcher kung mismong pangkain mo, pang-boarding house mo ay hindi maibigay dahil ang budget ay kinat. Yeah. Saka sir, ito kahit sir, sa loob ko sir, nung ako po ay nag-EMS, meron po akong isang proposal na pakiramdam ko sa loob ko is magkakaroon ng impact na malaki. Sir, pero inisip ko po, imposible siya ma-approve kasi napakalaki ng budget na kailangan. More than 3 million, sir, which is, sabi ko, imposible ma-approve to. Ang liit nun, Mark. Sir, maliit siya, pero sir, alam nyo, sir, hindi niya ma-approve. Di ba, sir, as a thesis? Maliit din yung funding na. On the other hand, exactly, sir. Ano ang ginawa ng Thailand to spark yung R&D nila? Nag-identify sila ng 10 top universities. Pinagbibigyan ng 1 billion baht. Okay? So, bahala na kayo dyan kung paano nyo gagastahin. Wala tayong ganun eh. Wala tayong respeto sa mga researchers sa mga universities na nandyan ang 90% ng research. Okay? Ikaw ay parang naninikluhod sa mga granting agencies, PICAR, DOST, sasabihin na natin. Yung mga ganun. Okay? Kaya nga sir, nakakapanghinayang sir, ang dami ko pong kilalang mga bright minds na kung binigyan lang pa sir ng pagkakataon na maging mabuting researcher at nabigyan lang ng tamang compensation dyan sa university, sir, I can say na ang ganda sana ng future ng agriculture, sir. Pero dahil sa kakulangan sa sweldo, delayed na sweldo, sir, itong mga bright minds na to, sir, napilitan na lang, sir, kumuha ng trabaho sa animal industry, nag-corporate na lang, sir. Sir, kasi hindi kaya ng sweldo eh. Sir, imagine, 10,000 na nga lang ang sweldo mo nung BS ka, tapos delayed pa ng 8 months. Totoo yan. Nandun sa talaga sa ng command responsibility ng ating leaders, particularly the president, kung hindi niya naintindihan na-appreciate ang research. Si Senator Villar, research na ngayon ang research dyan eh. Diba? May comments siyang ganun eh. I will name kasi sinabi naman nila si President Pascual noon ng UP. Aba, sinabi niya kay Doc Hernandez, research na kayo na research. Ano ba na? Ang sagot mo dapat yan, kung wala tayong researcher, hindi lalo tayong mag-i-import ng maraming bigas. Ganun ba? So, hindi na-appreciate ng mga leaders natin ano ang kahalagahan. Hindi nila tinitingnan na technology-based, R&D-based ang development ngayon. Ang pinakamalaking debacle natin, nasa 5th Industrial Revolution na tayo, pero hindi pa tayo nakakasimula ng Second Industrial Revolution. Meaning, yung mga makina, machine. Hindi tayo nakakagawa ng sarili nating engine. Ngayon, dapat mag-shift na tayo sa electric vehicle. Ang Vietnam, ang nakakuha ng kontrata na gagawa ng electric vehicle ng ano ba yun? Isang bansa sa, somewhere in Middle East. Okay? Nag-i-export ng electric car ngayon ang Vietnam sa atin. Tama po, sir. Yung VinFast. So, tayo, magaling na technology user. Hindi tayo technology manufacturer or development. Kaya kabit-kabit yan, hindi uunlad ang bansa natin because of that. Ngayon, nagyayabang na naman ng DepDep na ma-achieve natin daw yung upper middle income country bago matapos ang term ni BBM. Sabi ko naman, ano ba naman ang kahalagaan na ma-elevate natin ang sarili natin at upper middle income country kung 70-80% ng mga Pilipino ay mahihirap.
Ang ibig sabihin, napakalaki masyado ang inequity, ang disparity ng income between the super rich and the very poor Filipinos. Okay? So, Sir, ang isa pa dapat ma-address nakakalungkot nila. yan pong mga economic advisors na yan, na nakaupo po dyan, ang sweldo po ng mga yan ay 200 to 300,000 pataas every month. So, Mm-hmm. hindi po nila nararamdaman ang hirap ng mga minimum wage earner. Alam natin yan, sir. Anong SG po nila? SG30, SG26? Mm-hmm. Sir, sa kanila, bariyang-bariya lang po ang bumili ng 1 kilong bigas. Pero sir, sa isang minimum wage earner, sir, ang 60 pesos na bigas ay isang malaking kaltas sa kanyang pang-araw-araw na kita. Kaya sir, Mm-hmm. as long as yung mga economic advisors po natin yan, na mga politikong yan, hindi nila alam, ang sweldo nila ay 300,000 pataas, sir, hindi nila talaga mararamdaman ang paghihirap ng mga normal na Pilipino. Mm-hmm. Ayun po, sir. Yes. So, ito po sa panghuli pong pang-uudyok ni Mr. Mendoza. Ito, sir, nakalagay po dito. Baka si Sara Duterte pwedeng gumamit ng confidential fund in 11 days, pero sa mga scientists, dapat pahirapan ang disbursement. At sabi po naman ni Mr. Tejada, dapat nga ibigay ang living wage, hindi minimum wage. Tama po to. Opo. Yeah. So, meron pa po ba tayong mga kaliwanagan at mga gustong i-share bago po matapos sa ating programa sa hapon na ito? So, wag po natin kalimutan na i-fill up po ang ating form para po sa ating certificate and attendance. So, gusto ko lang po magbigay po ng paabiso at medyo delayed po ang ating mga attendance sa certificate dahil po sa panahon pong ito is ako po ay walang katulong at ang aking pong assistant ay currently taking master's degree. Kaya bigyan niyo po ako ng mga ilang araw sa pag-upload at sa pag-send po ng inyong certificate. So maraming salamat po sa pagsama po sa ating ngayong hapon. Masasabi ko lang po, Sir Ted, na itong topic na to, sir, nalaman ko na ang lambat ng walang laman at bukurin na nakatiwangwang ay hindi lamang isang imahe na kakulangan. Sila ay mga babala na hindi natin maaring baliwalain. Huwag nating hintayin na ang katahimikan ng ating mga sakahan at magsasaka ay maging permanenteng banta sa ating kinabukasan. Muli, salamat po at muli nyo kaming samahan next week sa isa naman po napakagandang topic ng The Filipino SDG Action Hour. Ako po inyong host, Mark Flores, nagsasabi na magandang hapon po sa inyong lahat and see you next week. Bye now.